Good day mga ka-GT sa kalam at magandang araw po sa inyo lahat at shoutout kay Elvis Puwalagaya, ang aking kaibigang pinakamamahal. We love you Elvis Puwalagaya. Shoutout sa iyo at magandang araw din sa iyo. At dito nga po mga ka-GT, pagkatapos po namin magtagaytay joke lang po, galing po sa isang hotel, nagdiretso po kami dito sa Taal. At dito po sa Taal, siyempre po, ginala po namin yung family ni Ma'am Agnes at ni Sir. At kasama po si Ate Sita at si Aying. At dito po, siyempre, sila po nagturo sa akin. Medyo lito na po ako dito sa Taal. At ayan, ganyan po kalaki yan, mga ka-JT. Tapos, dito po sila Ma'am Agnes, si Sir, si Jocelyn, si Marcos at si Nigel. Mga ka-JT, yun po yung family nila. Napakabait po niyang pamilya na yan. Sobra-sobra po binigay sa kanya. Very appreciated. Lalo kay Ma'am Agnes at kay Sarah. Dito po mga JT, ayan. Ikot-ikot lang po kami dyan hanggang sa bumili kami ng barong dyan. Kailangan po isuot ni Marcos. At yun nga po, siyempre mga ka-JT, hindi magpapakita. Napakainit po niyan. Bumaba na po kami ng kabundukan. At pumunta po kami dyan. At dyan po, siyempre, nag-aral po dyan si Ate Sita. Dyan po siya, sinasabi niya po, kinukwento niya, medyo na traffic po kami. At napakalaki po niyan, Taal Church mga ka-GT. Dyan po, naglalakad-lakad lang po kami dyan. Tapos meron po kaming pinuntahan dyan sa palengke. Dyan po pala may maraming mabibilihang barong, mas mura kaysa sa Lumban. At sa mga gusto pong bumili ng barong, dyan lang po sa Metal, sa may palengke, marami po ako nakita ng bilihan ng barong at nakamura sila. At pumasok po ko na ganyang kagara po yan. Siyempre, Catholic po tayo, kaya mga ka-GT, pasok-pasok lang po tayo sa mga ganyang simbahan. At siyempre, konting kahilingan. At napakaganda po niyan, Taal na church na yan, mga ka-GT. Makalampas po kami ng Lemre. Napakalaki po niyan. At yun mga ka-JT, syempre, dumiretso lang po tayo doon sa loob at alam nyo na, at sa tagiliran po niya na may toilet or CR. At ganyan po kahaba yung lalakaran nyo kung kayo kakasalayan po yung family mababait. Super po yan, super bait po niyan at salamat po sa family nyo. Very appreciated. At ayan nga mga ka-JT, syempre, video lang tayo. At ayun mga ka-JT, pagkatapos po namin dyan, makapasok sa loob at mag-picture, syempre, nagpunta po kami sa may palengke dyan at yun nga po, nilapit ko yung sasakyan kasi nga po, syempre, meron po silang, sorry po, hindi po pala nila alam ang lugar na to, kaya kailangan po ng guide nila mga ka-JT. Yun nga po, pagpunta sa palengke mga ka-JT, ayan, pamikos-mikos lang po tayo at kumaway po tayo mga ka-JT, pababa na po tayo dyan. Papunta na po tayo ng at pinahinto ko lang po yung sasakyan kasi tatawid po, syempre, hindi naman po alam nito mga to kung anong at disiplinado masyado sila. Minsan nahihiya ako pero syempre mga ka-GT, sunod-sunod lang po tayo at kailangan po ng bodyguard tsaka ng kaya lang nosebleed tayo. Sobrang dugo-dugo ilong ko talaga dyan at yun nga, kailangan po natin silang igala at syempre on-call driver tayo. Ito po ang ating isa pang work mga kasakalam, magmaneho at ipagmaneho ang mga tourist dito. At yun naman po, madali naman po ko po silang nakasundo at napakabait po lalo ni Ma'am at ni Sir. Kung saan po sila kumain, nandun din po ako. At kung ano po yung activities, at yun nga po, medyo natuwa sila at napagod nga lang po nung pinagdalaan ko sila sa Falls. At pero success naman po, tuwan-tuwa po si Ma'am Agnes at hindi lang po nakasama si yung anak niya at saka si Sir dahil po medyo matarek mga ka-JT. At dito po, bumalik lang po tayo. Kinuha ko yung sasakyan para balikan ko po sila dun sa palengke. At medyo malayo at sabi ko, wait na lang po sila doon. At yun nga po, hindi tayo makapanaba dyan dahil one race lang tayo. Takot na rin po tayo maglumobo mga ka-JT. Uso po ngayon na mild stock at pumasok po ako dyan. At papunta po sa likod ng palengke. Palengke na po ng Taal to. Tapos may bilihan po ng barong. At after po nito, syempre, diretso na po kami sa aming hotel na pupunta na hindi, dumaan pa po pala tayo kaya kila Ate Sita at kinaaying sa bahay nila doon po sa may papunta na rin po ng Libho. Hindi ko lang po, nalimutan ko lang po yung anong pangalan ng bahay nila. At yun nga, dumaan kami sa diversion at meron ako natuklas sa mga diversion galing dito dahil po kay Aying at kay Ate Sita. At ayun nga mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan at napakasarap po ng bakasyon namin. Tapos itunuring pa ang parang pamilya. Yun nga po, sobrang bait nila. At yan, inikot ko lang po sila. At inantay ko lang po dyan mga ka-driver ko, mga ka-JT. At syempre, alam nyo naman, mabait po tayong driver kaya hindi po natin sinasamantala sina Ma'am at sina Sir. At saka kahit di po naman at napakabait. At ito mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dito at ayan po yung diversion road na papunta muna sa kanila. Tapos dumaan po kami papuntang
Hindi ko po nalimutan ko po kung anong baryo yun. Basta ito, dire-diretso lang po tayo dito. Unang kanto po dyan. Kumaliwa po tayo dito sa MESM at unang kanto po na pagkapasok nyo sa diversion na to. Ayan, kakanan po tayo dyan. Yung may truck na yan. Unang-unang kalsada po na may kanan na diversion po. Ang labas na po nito ay papunta pong Taysan at papunta pong may simbahan at sa may SM. Kaya lang po, siyempre, hanapin nyo pa po yung daan na may paglilikuan. Pero mas malapit po kumpara dun sa dulo, sa may papuntang Batangas City at sa may Kapitolyo at doon sa may hospital. At ito nga mga ka-JT, paglampas po namin doon at lumiretso na kami at pagkadaan namin sa bahay doon at nagluto lang po sila ng adobo at kumain lang po kami ng turon at banana cake doon. At ito po yung aming pag-i-stayan at syempre mga ka-JT, nasa beach na naman tayo. Alam nyo na alam na sa bakasyon grande, hindi po. Syempre, kailangan po natin samahan ng mga ating pinagdadrive at ayan po sila nasa information na tapos nilagyan ako ng tali sa kamay. Medyo may kamahalan no dito mga ka-JT dahil napakaganda naman po ng mga facilities at yung kwarto. Marami pong kama at may mga double deck. Excuse me po. At ayan, papasok na po kami mga ka-JT. At syempre, makikita nyo naman po ito. Pero ako hindi naligo dyan kasi kagagaling ko lang din po sa paliligo sa beach with my ate Bayaw at si Nanay Aida at si Tatay Kleto. At yun nga po, ay doon kami naligo sa Urisan. At dito po, syempre, mga ka-JT, pababa na po kami dyan. At napakadami pong story nitong resort na to. Ilang palapag po ito, hindi ko po alam kung 7 o 5. Basta ayan mga ka-JT, pagpasok po sa loob. Montana po ito, mga kasakala, mga ka-beaches, mga ka-driver. At dito po, tumambay lang muna po ako sa terrace at after po niyan, syempre, lumabas na po ako. Kala ko may daanan dyan. Nawa muli ako. Balik po ako sa room, tapos labas po ako pababa, papunta dyan mga ka-JT. Mayroong restaurant, mayroong pong wifi sa lobby at saka sa resto lang, pero sa kwarto hindi uabot ang wifi. At napakasarap din po ng pagkain dyan. Tapos sa paalmusal po dyan, masarap naman po yung almusal sa umaga mga ka-JT. Ayan, syempre papakit lang po tayo. At maya lang po, diretso na po ako pababa dyan. Ayan na po, excuse me po. Pababa na po tayo para makita po talaga yung ganda po nung beach na to. Medyo may kamahalan nga lang po yung pag mag-stay kayo dito, kailangan talaga ay medyo mayroon tayong nakakalaan sa bulsa. Pero napakaganda naman po. May swimming pool sila. Tapos pwede ho kayo maligo sa beach. At pwede ho kayong pumunta dun sa may bridge mga ka-JT na pinuntahan ko. Na meron akong kinuna ng camera at nag-chat yung nanay kung kailan daw uuwi. Ayaw maniwala sa akin. Pero syempre taga Laguna, taga Sinuluan. Taga Laguna tayo. Kaya nagkakatawanan lang kami. Dito po mga ka-JT, ang dami po naliligo dyan. Dumating po kami dyan. Siyempre mga ka-natics, magpapakit lang po tayo dyan. Diyan po, wala rin po ako nakita forever. Kaya lang, meron ako nakita. Kaya lang na naman paulit-ulit. Pauwi na kami nung nagpakita sa akin. At yun nga, dumire-diretso lang po tayo dito. At umikot-ikot sa facility. At nagpa-araw-araw kasi matagal na po tayo hindi naarawan. At ayan po yung area ng beach nila. Pwede ko kayo maligo dyan sa baba. May mga lifeguard naman sila. At mga ka-JT, ayan, style ng parang barko. Dinisign to siguro talaga na barko yung dulo na yan. Tapos, pagkatapos ko po dyan magmikus-mus, pumunta po ako doon sa kabila. At ayan, nakita nyo na po kung gaano kaganda yung araw at yung langit. Tapos yung beach, ayan, dami naliligo. Mga ka-natics. At hindi po ako nakontento dyan. Pumunta ako sa kabila. Pagkatapos kung kuno ng video yung kaharapan na yan. Pero napakasarap po dyan, kaya lang hindi ako nakaligo sa beach. Gawa ng, syempre, sawa na po tayo sa beach. At saka, sayang po yung glutathione ko na tinuturo ko sa ilong. Joke lang po, sapit pala. At paikot-ikot lang po tayo dyan hanggang sa pumunta tayo dun sa may kabila, sa kabilang pool. Tapos overflowing lang yan, kaya medyo malinis po yan. Wala pong chlorine treatment, maganda po yung pwede maligo dyan. Dire-diretso lang po yung flow ng tubig niyan, pinaka-apaw lang nila. At dito po sa may falls mga ka-JT, isa rin pong pool to na pinaapaw lang din po kaya wala pong chlorine to. Ayun nga, may nakasabay po ako dyan na naliligo. Hindi naman po ako maliligo. Gusto ko na pong agawin doon sa boyfriend yung girlfriend. Kaya lang po hindi natin magawa kasi baka alam nyo na. At syempre isang A lang naman dyan mga ka-JT. At after po nito, kinabukasan ay nagpunta ko kami sa isang mangrove dyan. At pumunta ko kami sa, alam nyo na, Monte Maria mga ka-JT. Ay lang naman po yung mga galaan dyan.
Doon po sa mangrove, for public, and may mga bayad po yung facilities nila, pero hindi po kami nakagpasok sa loob gawa ng sira po yung tulay. At yun nga mga ka-JT, at after po namin dyan magpahinga, ayan mga kasakalam na ako'y nag-rest po muna dyan at inaantay ko po kung anong oras kami aalis. Ayan o si Ate Sita at si Ma'am Agnes, shoutout sa iyo Ma'am Agnes and Ate Sita, napakababait. At yun nga po, waiting lang po tayo dyan. Tapos pagkatapos po nyan, syempre naghanap na po ng pagkain at tumambay lang po. At nalimutan ko na po kung saan kami pumunta ng araw na yan. At yun nga po, kinabukasan pumunta kami ng mangrove at naghahanap po kami ng sunset at sunrise. Kaya lang po hindi nagpakita kasi maulap po mga ka-GT. Ganun pala po talaga dyan. Minsan maulap po pag napatsyempohan nyo, pero nakita naman po nila yung paglubog, pero hindi naman po ganun kaganda. At ayun nga, after po namin dito, pumunta kami ng mangroves, papuntang Lubo. At sa Lubo naman po, wala naman pong traffic at may pinuntahan kami Mabanot Cafe. At doon kami kumain, napakasarap po ng Mabanot Cafe. At ayan mga ka-JT, syempre, pagkatapos po namin dyan, naggala ulit kami dyan din kasi may kinakausap pa lang po ako ni Ate Sita dyan. At yun nga po, kuha po ng wifi. At wala po kasing wifi sa kwarto, lagi lang po sa labas at sa lobby. At yun nga po si Ma'am at si Sir. Nakita nyo naman po, inaantay po namin yung sunset at sunrise. Pero wala naman po nangyari dahil po natakloban po ng mga ulap. Pasensya na po sa mga manonood ko. Medyo nabubulol tayo. At ayun nga mga ka-JT, paikot-ikot po tayo dyan. Hanggang sa kumain na po kami dyan. At ayun nga, pumunta muna ako doon sa may bridge na yun. Talagang akala ko makikita doon yung sunset. Pero bigo kami kasi natatakpan po ng bundok at ng kaulapan. 5 days po ako nag-drive dyan, kaya 5 days din ko po sila nakasama at saka kasama, talagang tinuturing kang pamilya. Hindi po talaga masungit yung dalawa, lalo po yung mga anak at napakababait. At si Ate Sita at si Aying, kasama ko yan, mga taga Patangas. Pero ako taga Laguna po, pero syempre, mga lugar natin yan, kabayan. At dito po, dumiretso lang po ako dyan hanggang sa mga ka-JT. Ako'y nagmekos-mekos lang dyan. Kala ko makikita ko dyan yung sunset. At hindi po nagwagi at guwan itong natakpan po nung ulap. Puro Ayan nga mga ka-JT. After dyan, pumunta na po kami ng mangrove sa pagkakaalam ko po dyan. Pero syempre mga ka-JT, kumain muna kami. Kinabukasan po kami nagpunta ng mangroves. At yun lang naman po kasi talaga yung mapupuntahan dito. At yung beaches na white sand na pinagmamalakan nila sa may mangroves mga ka-JT. At pagkagabi na po, umaga, nakatambay lang po ako dyan sa resto, nagwa-wifi, doon po kasi malakas yung wifi, tapos nanonood po ng mga naliligo, at nag-viewing, at ayan po yung sunset, pero ayan, nakatakpan po siya ng bundok at ng tawag dito, ulap. At yun nga, syempre, pakit na lang po tayo ng pakiyot. At after po dyan, mga ka-JT, alam nyo na, kumain po kami, tapos nagpahinga, pero hindi po sila naligo dyan, at ako rin po hindi naligo, kasi po, sayang nga po yung glutathione ko. JT pa ulit-ulit lang. At mababa po ang tubig pagka umaga, low tide po, makikita nyo po yung ngayon, high tide po yan mga ka-JT. At after ko pong tumambay doon, nandito naman po ako sa taas, gawa ng may nakita po akong pwedeng agawin, kaya lang ayaw bitawan ng boyfriend. At paikot-ikot lang po tayo dyan, mekos-mekos lang, tapos nag-aantay po ng umaga. At yun nga po, medyo marami po tayong nakita dyan ng mga naliligo. Sobrang, siyempre, holiday po. Shoutout nga pala kay na Edwin Ilolba, Soiti Manalo, sa PBG, sa lahat ng tropa, sa lahat na nakakasama natin, at kay Pisanchino, Sansan Oyen, shoutout sa inyo. At sa lahat na nagpapa-shoutout, kay Ronnie Habok at kay Manuel Duway, kay Ate Aleli. Shoutout sa inyo, ayun mga ka-JT, hanggang sa akin bukasan po, pumunta na po kami sa mangrove niyan. At dito po, papunta po yan sa may Lubo, lalampasan po namin yung Mabanot, at papunta po kami ng Lubo Town proper. At yun nga, pagbalik ko po, ay hindi ako nakabili ng sampalok na pinabibili ng ate ko, dahil sarado po yung at madaling araw ko kami nakalabas, kaya tsaka ko na lang po siya i-chat pagka yung nakauwi na ako. At ito nga mga ka-JT, dire-diretso lang po yung kalsada na yan. Nasa kanan po niyan ay dagat hanggang sa papunta po namin mangroves. At pagkatapos po namin pumunta ng mangroves, dinala ko po sila ng alam nyo na,
yung kulay bulong mall mga ka-JT, at hindi na po ako kumuha doon ng video kasi malayo po yung parkingan ko, at nagpabili po ng balot at kumain po si Nigel. First time pong kumain ng balot pero nagustuhan naman, masarap naman daw po, pinagsuka, tapos kinain pati yung kulay puti. At dito po yung papasok ng mangroves mga ka-JT, pero hindi naman po kami nakapasok sa mangroves kasi sira po yung daang kawayan mga kasakalan. Basta ito po, makikita nyo naman po, hindi ko po alam, nalimutan ko po yung tawag sa mangroves mga ka-JT. At ito po, kanan lang po tayo dyan pagkatapos nyo po ng Lubo. Lubo Bayan po ito mga ka-JT, kakanan lang po tayo dyan papunta po mangroves. Pagkakanan nyo po dyan, may makikita po kayong tulay na mahaba. After na ang mismo ng tulay, kanan na po kayo, meron po doon parang iskinita. Ayan, nakita nyo naman po yung aking dalang sasakyan. Napaka automatic po, nakita nyo naman po with digital, with the speed. English po yun. Nasanay lang po tayo, hindi po, joke lang po. Ayan, after po nyan, tulay na yan. Makalampas po niya, wala pong 50 meters, kakanan na po kayo papunta mangroves. At yun nga po, ang nakita lang namin ay beach, tapos tambay-tambay lang po tayo doon. Medyo mekos-mekos lang. At marami po naliligo. Government po yung may paano nito. Kaya lang medyo mahalay din yung kubo nila. Kubo nila 1.5. Ito po yung sinasabi ko after po nung kanan po, tapos kanan uli. Pagpasok nyo po dun sa parang skinita, tapos kanan lang po ulit tayo dito. Ayan po, makikita nyo po. Ayan, lagarin mangrove. Ayun, lagarin mangrove mga JT. Pasok lang po kayo doon. Pag nakita nyo yun, tapos may makikita po rin kayong sign. Sa mga ilang metro dito, siguro mga kulang-kulang 1 kilometro, makikita nyo na po yung mangroves nila. At yun nga po, tumambay lang po tayo, nag-picture taking. At yung pa, syempre, nag-walking po sila kahit may kainitan. At alam nyo naman po, ibang lahi yung pinagdadrive ko, pero napaka, approachable na kasama. Wala ho kayong kailagan, kaya ako noon, pagtapos po namin dyan, tumambay. At lahat po ay ginawa ko para sa kanila. At yun nga po, lahat na skills ko. Papasok din po tayo dyan. Ayan, malapit na po yung mangroves dyan. Pagkakapasok nyo dyan, unang kanto, kanan uli. Ka-JT, at makikita nyo na po itong kagandahan ng itong mangroves. Kaya lang hindi po kami nakapasok nga po sa mangroves. Dito lang po tayo tumambay sa beaches nila. At meron po ditong official ng gobyerno na pumunta po dyan. Tapos, babayad po kayo ng 50 pesos per head. Doon po sa may checkpoint. Papakita nyo lang po dito mga ka-JT. Papakita nyo po dito sa nagbabantay rito na nabayad po kayo. At environmental fee ang tawag nila. Pero syempre, para sabihin lang environmental fee, ibig sabihin nun, nagbayad ka. At ayan, katambay lang po tayo dyan, kalakasan ng hangin. Medyo mainit lang po dyan. Tapos, tambay-tambay lang po tayo dyan. Manap po ako ng tambay. Siyempre, ba't ako babayad? At after po na mga ka-JT, kumain po kami sa Babanat Cafe. Ayan po yung kasama namin. Si Aying, si Marcos, si ate ni Aying, si Jocelyn, mami ni Aying, si Ma'am Agnes, si Sir. Ako, siyempre, cameraman. Hindi nyo ako makikita dyan. Ayan, si Nigel at saka si ate Sita. At nakita nyo naman po si Ma'am Agnes. Napakasaya po, panay pa ang kaway. Nakita niya po kasi na ako yung nagbibideo. At sinin ko po ng sinin sa kanya. At after po rito, nagpahinga lang po kami, nagkwentuhan, at napakadami po namin kinain dyan. Siyempre ako, diet, mapagpigil, kahit gusto mong kumain. Napakasarap pala po ng pampanong isda. At ito po, after po nun, punta ko kami dito sa Monte Maria. At dyan na po naganap yung pagkain ng balot ni Nigel. At lahat po sila tinitignan siya dyan kasi yan po yung bunso ni naman na Sir. At ayan po siya. Yung kinakapatid niya po yan, ninong niya po si Sir at saka si Ma'am sa Binyag. At yun nga mga ka-JT, at after po niyang kumain, nagantay na po kami ng sunset dyan at nabigo na naman kami kasi po yung sunset ay natatakpan po ng kaulapan. At ayan mga ka-JT, hinihimay niya po dyan yung tinutuklap-tuklap niya po yung balat at nakakain po siya dyan. At ayan po yung family nila mga ka-JT, talaga naman pong sobrang bait po talaga niya mga family na yan. At nagpa-picture lang po tayo dyan, tapos kinunan ko lang po sila ng video at kumaway si Ma'am Agnes at si ate Sita. At siyempre mga ka-JT, at after po noon, nagantay po kami ng sunset at ako'y tumambay dito sa hindi makikita yung sunset. Dahil po pag doon po ay natatakpan po ng parang buwan. At dito po mga ka-JT, hindi pa rin hindi pa rin po nag-ooperate yung sa salamin na lalakadan.
At yun nga mga ka-JT, may mga gawa na po dyan yung mga box. Hindi ko lang alam kung mag-i-rent for staying o anong gagawin. Basta yan mga ka-JT, nahantay lang po namin yung sunset. At ayun nga po, nabiguyo kami sa sunset. At mga ka-JT, see you on my next video. Tapos na po yung bakasyon nila at ihatid ko na po sila kinabukasan papuntang airport. At syempre, pauwi na po sila kung saan man. Taga Singapore po sila mga ka-JT. At ayun nga po, see you on my next video mga ka-JT. Tapos na po tayong mag-on-call driver. At ayun nga, pagkahatid ko sa kanila, iuwi ko lang po yung sasakyan at isusoli ko po sa may-ari. At yung may-ari ay kaibigan nila. Babus mga ka-JT. See you on my next